Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mahilig ka rin ba sa dessert na tiramisu? Sa London, may grupo ng mga pastry chef na naghanda ng mahabang ganyan sa layong masungkit ang Guinness World Record para sa longest tiramisu. Nakamit kaya nila ang sweet success? Nagtipon-tipon kamakailan ng mahigit 100 Italian pastry chef sa London para sa niluluto nilang world record attempt. Ang kanilang tatangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa longest o pinakamahabang tiramisu sa buong mundo. Ang nanguna sa paggawa ng tiramisu, ang Italianong si Mirko Ricci. Iginawad na sa kanyang naturang record noong 2017. Pero taong 2019, naagaw ito sa kanya ng isang Italian cheese brand. Matapos ito makagawa ng tiramisu na may habang 273.5 meters o 897 feet. Tatamis kaya ang kanyang ngiti kapag napasa kamay niya ulit ang titulo? Kuya Kim, ano na? Ang tiramisu ay isang sikat na Italian dessert. Ang ibig sabihin nito, pick me up o cheer me up. Maliban kasi sa pinagpatong-patong na lady fingers, mascarpone cheese, itlog, asukal at cocoa powder. Meron tong kape. Kaya hindi lang nakakahappy ang tamis nito. Meron din tong sipa o caffeine hit mula sa espresso. Wala pang tiyak na impormasyon kung saan at paano nagsimula ang panghimagas na ito. Pero pinaniniwalaan ng ilang eksperto na nagmula ang tiramisu sa Veneto region sa Italy noong 1960s hanggang 1970s. Unti-unti itong nakilala noong dekada 80 at 90 at ngayon ay isa na ito sa pinakakilalang panghimagas mula sa Italy. Samantala, matapos gumamit ng 19,000 na itlog, 400 kilos ng asukal, 128,000 na ladyfinger biscuits at dalawang napakahabang araw, ang grupo ni Ricci nakapaghain ng tiramisung may habang 440.58 meters o mahigit 1,440 feet. Kaya, it's official. Kanya na muli ang Guinness World Record para sa longest tiramisu. Kung ang longest tiramisu ay mahigit 440 meters ang haba, gaano naman kaya kalaki o kabigat ang largest tiramisu? Ang largest tiramisu ay tumitimbang ng 3,015 kilos o mahigit 6,600 pounds. Hinanda ito ng Asociazione Conserva Desparlate Blancafé, Toto at Huevo Pascolo sa Hemona del Friuli sa Italy noong 2015. Para magawa ito, gumamit sila ng 350 kilos ng sabayone cream, 750 liters ng kape, 450 kilos ng saboyardi biscuit, daang kilong mascarpone. Samantala, para malaman ang traders na likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagkagulo ang mga residente ng isang barangay sa Marinduque nang kanilang makorner ang dambuhalang sawa. Nakakakain lang daw ng isang 25 kilong baboy. Ang mga residente ng Buena Vista, Marinduque, namomroblema. Nito mga nakaraang linggo kasi, nagkakawalaan ang kanilang mga alaga. Marami nang nawawalang baboy doon, kambing, iba pang mga hayop. Kaya nagduda sila na may nagnanakaw. Hanggang nitong Sabado, na-corner nila sa butas na ito ang salarin. Ang tirador, hindi tao, kundi isang dambuhalang sawa. Yun o, laking delikado rin sa mga hayop. Ang grupo ni na Doc JM agad nagsagawa ng rescue operation. Nung puntahan namin, pinagkakaguluhan na ng mga tao, medyo stressed na yung sawa. Meron kasi nagtangka na hulihin yung sawa, hindi naman na tama yung kanilang handling. Ang rescue pahirapan. Hanggang sa matagumpay nilang nailabas ang sawa na mahigit siyam na talampakan pala ang haba. Ito tumitimbang ng halos 30 kilos, may kalakihan na siya. At laking gulat nila sa kanilang napansin. Napakalaki nung tiyan at kumpirmado ito ay nakakain ng isang baboy na nasa 25 kilos. Yung sawa ay nasa pangangalaga ng Provincial Veterinary Office. Nilagay namin ito sa isang temporary cage. Nakatakda itong ibalik sa kanyang likas na pamahayan na malayo sa komunidad ng tao. Paalala naman ni Doc JM, Pagka nakakita sila ng ganitong uri ng hayop, huwag nila itong papatayin. May mahalaga itong ginagampanan sa ating ecosystem. I-report nila kagad ito sa DNR para sa proper handling. ang ahas na nahuli sa Marinduque isang reticulated python. Karaniwan sila makikita sa mga bansa tulad ng Philippines, Indonesia at Malaysia. Nakatira sila sa kagubatan, ilog at minsan malapit sa pamayanan.
Hindi naman sila venomous, pinapatay at hinuhuli nila ang kanilang prey sa pamamagitan ng constriction o pinipigilan ang paghinga. Notorious din sila sa pagkain ng malalaking prey. Nagagawa nila ito dahil sa isang stretchy o elastic na tissue sa pagitan ng kanilang cranium at lower jaw. Pati yung panga nila sa ibaba, hindi sila connected. So kaya pa nilang buksan ng mas malawak ito. Nakatulong na rin yung kanilang elastic skin na kaya nilang mag-expand ng mas malaki pa sa katawan nila. Minsan, 5 times the size. At alam niyo ba ang mga reticulated python din ang pinakamahabang ahas sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang Guinness World Record para sa pinakamahabang wild snake sa buong mundo ay hawak ng isang female reticulated python na nadiskubre nito lang nakaraang taon sa Indonesia. Ang haba nito ay 7.22 meters o 23 feet and 8 inches. Kasing haba daw ito ng width ng isang standard na FIFA soccer field. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Mount Apo sa Mindanao, may isang very interesting na prutas na pinipitas at pinapapak ng mga mountaineer. Para kasi itong blueberry. Opo, ang prutas na akala natin sa abroad lang nakikita, meron din dito sa Pinas. Gabundok na lakas ng loob ang laging baon ng hike organizer na si Bianca. Sa tuwing inaakyat niya ang pinakamatayog na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo sa Mindanao. Ang hike nakakahingal man, pero worth it daw. Pagdating kasi sa bahaging ito ng Mount Apo na tinatawag nilang Boulder Zone, may matamis na sorpresa na naghihintay sa mga mountaineer. Dito may mga tumutubong halaman na ang mga asulo itim nitong bunga na para mga blueberry ang itsura. Libre lang na mapipitas at makakain. Ang tawag nila dito, wild berries o Mount Apo berries. Kalat-kalat na mga berries lang. Pag hilaw pa siya, medyo maasim. Pero pag hinog na, medyo malambot na and almost color black. And matamis siya. Like berry talaga. Pero anong klaseng berry nga ba ang Mount Apo berries? Kapag sinabi nating berries, ang pumapasok sa isip ng marami ay maliit, makatas at kadalas ay matamis o maasim na prutas, gaya ng strawberry, blueberry at raspberry. Pero sa botany o yung mga scientificong pag-aaral sa mga halaman, ang berry ay isang uri ng prutas na nagmumula sa isang ovary ng bulaklak. May laman sa loob at kadalasan may maraming buto. Kung pagbabasihan natin ang definisyong ito, alam niyo ba na ang pinakakilala marahil nating berry na strawberry ay hindi pala may tuturing na totoong berry o true berry. Tinuturing silang aggregate fruit o yung bunga na nanggagaling sa isang bulaklak na maraming ovaries. At ang mga tila buto na makikita sa labas ng strawberry, hindi pala buto kundi aking, na siya mismong fruit o bunga nito. Ang wild berries na tumutubo sa Boulder Zone ng Mount Apo, mga Basinium fallax. Ang salitang Latin na fallax ibig sabihin false o mapanlinlang. Yan ay dahil marami ang tila na linlang na pareho ito sa isa pang species sa Cordillera na Basinium myrtoides. For the longest time, akala ng lahat ay kaparehas siya nung Vaccinium myrtoides o yung gut mo sa Cordillera. It's a different species from yung common na widespread species sa Pilipinas. Ang Basinium fallax tinuturing na microendemic dahil tanging makikita lang ito sa mataas na bahagi ng Mount Apo. Doon siya na-record sa may mga boulders malapit sa mga sulfuric vents more than 2,500 meters above sea level. Katunayan sa isang scientific journal na nilathala ng grupo ni Tamayo noong 2024, napag-alabang Mindanao ang tinuturing na sentro ng blueberry diversity sa Pilipinas. Sa ngayon, meron tayong 45 species ng blueberry sa Pilipinas. Madami pa tayong ibang species ng blueberries na may potential na pwedeng kainin at gamitin. At alam niyo bang sa yaman ng kagubatan ng Mount Apo, may isa pang malaberry rin na prutas na matitikman dito. Anong klaseng berry naman kaya ito? Ito ang Rubus pectinellus maxim, isang halamang likas sa kabundukan ng Mount Apo. Ang halamang ito isang uri ng gumagapang at mababang palumpong o bush na kabilang sa rose family. Ang pulang prutas nito ay kahawig ng raspberry. Malambot ito, makatas at tamis-asim ang lasa. Gaya ng strawberry, tinatawag itong aggregate fruit dahil binubuo ito ng maraming maliliit na bahagi na magkakadikit.
Tulad ng ibang rubus species, ang prutas na ito ay mahalaga sa ating kalikasan dahil kinakain ito ng mga ibon at maliliit na hayop. Pero paalala mga kapuso, huwag basta-basta kumain na makikita ninyong berry o anumang prutas, lalo na kung hindi kayo pamilyar dito. Maaaring ang ilan sa mga ito nakakalason o hindi ligtas kainin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dinaga ang dibdib ng pamilyang nakatambay lang sa kanilang bakuran sa Kamigin nang biglang may tila gumapang sa kanilang harapan. Ano ang kanilang namataan? Gumapang ang takot sa taga-Katarman Kamigin na si Doyan. Sa kanyang navideohan, tila isang gumagapang na ahas. Nagulat po kasawa ko, sabi niya, uy, may ahas. Pero nang kanya itong tinignan, napagtanto niya nang inakala niya gumagapang na ahas. Magkakadugtong at nakahilera pa lang mga daga. Nagulat lang po talaga ako sir, na natuwa. First time ko makikita ng ganun. Nagkukumpulan nasa 8 or 6 nakadugtong. Galing po sila sa may masukal na lugar. Tapos dumaan dito sa bayaan pagdating sa may masukal na maraming damot. Ang paghanay ng mga daga sa video ay ang tinatawag na caravan formation. Dito nakakapit ang bawat daga sa buntot, balahibo o katawan nang nasa unahan niya gamit ang bibig. Tsaka sila sabay na gumagalaw na parang isang tren. Ang madalas na gumagawa nito, yung mga batang daga. Ang una sa pila na siyang gumagabay sa kanilang direksyon, ang kanilang ina o yung mas matandang daga. Dahil hindi pa mahusay ang paningin at orientation ng mga batang daga, sinusundan lang nila ang nasa harap. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Ang mga daga, lalo na yung mga bata pa, ay naglalakbay sa isang caravan formation para sa kanilang proteksyon. Mas ligtas para sa mga batang daga kung mananatili silang magkakadikit kaysa magkakahiwalay-hiwalay. Karaniwang nangyayari ito kapag nililipat ng ina ang mga anak niya sa mas ligtas na lugar. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mahigit isang buwang stranded sa dagat sa Germany ang isang balyena. Para ma-rescue ito, naisip ng mga eksperto na isakay ang balyena sa isang barge. Posible kaya ito? Kuya Kim, ano na? Nitong Marso na stranded sa Baltic Sea sa Northern Europe ang balyenang ito. Ang balyena na isang juvenile male humpback whale, pinangalan ng Timmy, hango sa Timmendorfer Beach kung saan siya unang namataan. Ayon sa mga eksperto, si Timmy maaring naligaw o di kaya'y may sakit. Dahilan para mahirapan siya makabalik sa karagatan. Ang mga otoridad, ilang linggo nang naghahanap ng pinakamainam na paraan para ma-rescue si Timmy. Ang isa sa mga naisip nilang paraan, ang mag-dredge para mapalangoy ang balyena patungo sa isang barge, na siya namang magdadala kay Timmy pabalik sa tahanan nito sa North Sea. Pero ang naturang rescue attempt, inalmahan ng ilang eksperto. Dahil kasi sa lakas ng sound reflection sa loob ng barge, maaari daw itong mas magdulot ng stress pati na high risk of injury kay Timmy. Magiging matagumpay kaya ang pag-rescue kay Timmy? Kuya Kim, ano na? Ang mga humpback whale gaya ni Timmy, kabilang sa mga mammal na may pinakamahabang annual migrations. Pag nagsimula ng winter mula Antarctica, magmamigrate sila pa norte. Lumalangoy sila patungong tropical waters kabilang ang Pilipinas kung saan sila nanganganak at nagbe-mate. At pagkatapos ng taglamig, ay babalik na sila sa Antarctica. Samantala nitong April 28, sinagawa na ang rescue. Hanggang sa ligtas na nakalangoy si Timmy at nakasakay sa barge. Kung magiging maayos ang lahat, makakabalik daw si Timmy sa North Sea matapos ng 2 araw. Ligtas kaya siya makakauwi? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.